ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Bakit aalis yung mga NBI doon kung wala namang NBI doon? Di ba? Doon pa lang mga insan sablay na siya. Doon pa lang makikita mo kung gaano siya kasinungaling, kung gaano tayo pinagloloko ng gobyernong ito. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest, bato at all costs, kahit sino pa. Ako naman. O, ayan na. At etong si Tililing ay pabida pa na siya pa mismo ang gustong pumosas daw kay Senator Bato de la Rosa. Pinapakita niya lang mga insan kung gaano ka-traidor itong si Tililing. Dati kang sundalo na dapat protektahan mo ang soberanya ng Pilipinas. So, ito na nga mga insan. Reaction insan po muling nagbabalik at mainit-init na balita to mga insan, no? Dahil kagabi lang nilusob po yung Senado. At yung NBI todo deny na wala daw NBI doon sa lugar na yan. Pero may nahuling isang NBI agent at tinuro niya na si BBM mismo ang nag-utos sa kanila na pasukin, lusubin ng NBI kahit mayroong pang matsu. Doon. Yun ang sabi ng kanyang manang na si Senator Amy Marcos na mismo ando doon din sa Senado noong mga panahon na yun. Pero ito ang tinuturo, di ba, na si BBM ang nag-utos di umano sa NBI na para pasukin talaga ang Senado para hulihin at all cost itong si Senator Bato de la Rosa. Kung matatandaan ninyo, di ba, nung nakaraang araw, sumugod talaga si Senator Bato diyan sa Senado para bumoto at mapalitan yung walang kwentang ating Senate President na si Soto. Sayang lang. At bilib na bilib pa naman ako diyan sa tao na yan. At talagang lagi pag kumakandidato yan ay binoboto ko po talaga yan. At siyempre hindi ko naman kinakaila yan. Idolo ko yan sila, ang TVJ. Kaya nga nung mga panahon na inaagaw pa nila o inagaw sa kanila yung Itbulaga, isa ako sa gumagawa ng reaction video na nilalabanan yung ginawa para sa Itbulaga. So, ibang bagay yan mga insan. Medyo nadismaya lang talaga ako sa kanya kay Tito Soto kasi hindi ko akalain na ganyan siya. Ganyan siya ka bingi-bingihan ngayon sa tunay na korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa at pumapanig pa siya doon sa mga taong mapang-agaw dito sa Pilipinas, di ba? Na alam niyo naman na naagawan din siya. So, ito namang Pangulo natin na napakasinungaling, sinabi niya na wala daw NBI doon, pero nag-utos siya na umalis kayo dyan. Kung walang NBI doon sa Senado, bakit mo pinaalis? Di ba? Bakit ka nagsabi na nung yung Supreme Court na palisin sila, ko naman sila, untusan ko sila na umalis sila. Pero sinabi mo na walang NBI doon nung tinanong mo si Matibag. Di ba? Walang NBI daw doon sa Senado. Pero nag-command ka na umalis sila doon. So, paano nangyaring na walang NBI doon pero nag-command ka na umalis sila? So, ibig sabihin sinungaling ka. At eto mga insan hindi natin alam sino ang tunay na nagsisinungaling. Yung ating niya ba na si Amy Marcos na nalaman yung totoo doon sa nahuli nilang NBI agent na nagsabi na pasukin yung Senado, na kahit sino pa yung mga tegi doon, sige lang, pasok lang. At ang nakakapagtaka pa dyan, mga insan, may mga senator na alam naman nila na may mangyayari. Umalis nga sila doon, di ba? Samantalang nag-aantay nga sila doon sa pag-akyat noong mga dokumento dahil nga inakyat na sa Senado yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Tapos ngayon parang may humaharang naman. Di ba, perfect nga, kailangan madalian. O kaya nandiyan yung mga senator, yung iba umuwi na. So akala ko ba mamadaliin nyo na yan?
Gusto nyo na, di ba, umakyat yung impeachment ni VP Sara dyan sa Senado, tapos ngayon, gumawa pa kayo ng eksenang kaguluhan dyan. Ano ba talaga totoo? So, takot mo talaga kayo na kapag natuloy na yung hearing, magkaalaman na at maungkat yung mga ghost project ninyo sa flood control? O ito mga insan, panoorin natin si BBM sa sinabi niya na wala daw talaga mga NBI doon. Ito, pakinggan muna natin yung sinabi niya mga insan. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, ang alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Mali na yung mga insan na ang sabi niya, wala siyang instruction, di ba, na hulihin si Bato de la Rosa. Siyempre pumunta dyan sa Senado, pero may mga NBI na pumunta ron. Yung araw mismo na pumunta si Senator Bato de la Rosa para bumoto doon sa pagpapalit ng Senate President. Tapos sinabi niya, di ba, sinabi daw ni yung NBI director na walang NBI doon. Bakit nagtutos nga siya na pagbaba nung ng Supreme Court, di ba, pagbaba nung mga dokumento ba yun, sabi, umalis na kayo dyan. Bakit aalis yung mga NBI doon kung wala namang NBI doon? Di ba? Doon pa lang mga insan sablay na siya. Doon pa lang makikita mo kung gaano siya kasinungaling, kung gaano tayo pinagloloko ng gobyernong ito. Bagay, wala naman tayong magagawa dyan. Dahil sila ang nasa pwesto. Pag nagsalita kalaban sa kanila, panigurado, ikukulungan nila. Kumbaga, ito silent yung martial law. Kapag kakadikit kanila, kahit na balahurain mo yung taong gusto mong balahurain, wala yan silang pakialam dahil kaalyado kanila. Pero pag hindi kanila kaalyado, panigurado, hahatulan kanila, ikukulong kanila, idedemanda kanila. Di ba? Katulad na lang ginawa nila sa batikang journalist na si pangalan nito mga insan, nakakalimutan ko. I-commentan nyo nga dyan si Sir Jason sorry po sir. Medyo nakalimutan na. So ito naman, pakinggan naman natin yung sinabi nung ate niya doon sa pagkakahuli ng NBI at sa utos daw di umano ni Pangulong Bongbong Marcos. So ito mga insan. Sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa. Naku naman. Ayan na. Doon mismo sa nakuli nilang NBI agent ang nagsabi na pasukin, hulihin at all cost itong si Bato de la Rosa. At BBM, tandaan mo, di ba, nung nahuli nyo o nakuha nyo, nakidnap nyo ang dating Pangulong Digong Duterte, doon lumabas sa mga bibig ninyo at sinabi nyo wala na tayong koneksyon sa ICC. Tinanggap nyo na wala na tayong koneksyon sa ICC. Bakit ngayon? Eto na naman. Nagsasabi na naman kayo na merong warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa. At etong si Tililing ay pabida pa na siya pa mismo ang gustong pumosas daw kay Senator Bato de la Rosa. Pinapakita niya lang mga insan kung gaano ka-traidor itong si Tililing. Dati kang sundalo na dapat protektahan mo ang soberanya ng Pilipinas. Di ba? Ang mga tao ng Pilipinas, si Senator Bato, isa yan sa mga Pilipino. Tao dito yan sa Pilipinas na dapat pinoprotektahan at hindi pinapadala sa ibang bansa. Di ba? Ang mga membro lang ng mga ICC, yung walang kakayahan sa justice system nila doon sa bansa nila. Di ba pinagmamayabang nga nitong magkapatid na Rimulya na maayos na ang takbo ng justice system dito sa Pilipinas? So bakit kailangan doon yung litisin si Senator Bato de la Rosa sa ICC kung matatag na ang justice system natin dito dahil kayo ang namumuno? Di ba? So ibig sa makatiwid,
kung doon nyo dadalhin si Senator Bato sa ICC para doon litisin dahil tanggap nyo na inutil kayo. Di ba? Na walang silbi ang justice system ng Pilipinas. Nakakahiya naman sa ating Supreme Court, sa lahat ng korte dito, sa lahat ng mga abogado kung ganun. Di ba? Huwag naman po ganyan. Di ba? Napakatatag na ng justice system natin dito sa Pilipinas. Di ba? Pinaglalaroan na nga lang ng mga kurap na mga politiko dito sa ating bansa eh. Hindi na nga sinusunod eh. Di ba? O ano sabi ng Supreme Court kay BBM? Magpa-hair follicle test? Di ba? Tumalima ba? Wala naman eh. Di ba? So ngayon, etong ginagawa ninyo kay Senator Bato de la Rosa, malinaw na malinaw ang mensahe dyan, mga insan, na wala silang pakialam sa soberanya ng Pilipinas basta magawa nila yung gusto nilang gawin. Ano yun? Pahinain, babagsakin ang mga Duterte na alam naman nating ayaw sa korupsyon. At itong mga corrupt official dito sa ating bansa ang nagtutulong-tulong para gawin yan, mga insan. So ito, balikan ulit natin yung sinabi ni BBM, mga insan na. At dito talaga, hulihin talaga natin siya dito sa kaanuhan niya, sa kalokohan niya. O ito mga insan, ulitin ulit natin. Tapos idugtong pa natin yung isang kasinungalingan niya dati, di ba? Paano niya tayong mapapaniwala na walang NBI agent doon? Di ba? Tapos, di ba, dati kung naaalala nyo, sinabi niya rin yung paglusob doon sa KOJC, no? Sinabi niya walang madalang baril. O, di ba? Puro kasinungaling. Ito, tingnan mo. Balik tanaw tayo mga insan. Isama na natin yung bago niyang ginawang kasinungalingan niya. Ito, panoorin niyo. Wala pong instruction kahit na kanino na instruction, hulihin si Senator Bato. Ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution Sinabihan ng niya. Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At Oh, nag-comply naman sila. Wala Kaya na instruction nung kausap para ko si nandun yung Director NBI. Matibag, sabi niya, walang NBI doon. Nandito lahat kami sa Ang kusina. NBI doon ba? Pinaalis Lahat mo. ng pumasok na O, yan pulis, yung ano, hindi kay armado. JC, ano? Walang baril, kahit isa. Wala Hindi daw kami baril. gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang gano'n. Wala. So ano yung human rights violation? Di ba? Nakita nyo yun mga insan? Nakita mo? Dito sa video pa lang neto eh. Di ba? Iba ang sinasabi ni BBM sa aktual na nangyayari. Kapag sinabi niyang wala, meron yan. Grabe ka kasinungaling. Kaya pag sinabi niyang walang utang ang bansa, malaki ang utang ng bansa. Pag sinabi niya na maunlad ang bansa, napakahirap ng bansa. Pag sinabi niya na hindi siya kurap, kurap siya mga insan. Ganun ba yun? Kasi lahat nagsabihin niya, kamaliktaran doon sa tunay na pangyayari. Kayo mga insan, ano ang sa tingin niyo dito? Totoo ba na inutos ito ni BBM o ito'y gawa-gawa lang ng kanyang ate, Amy Marcos? Kasi ang pinagbibintangan ngayon si Amy Marcos, maraming lumalabas na balita, ito daw ay pakana ni Amy Marcos. Pero may NBI na nahuli. Pero sinasabi ni BBM na walang NBI doon. Pero pinaalis niya nga daw doon. Di ba? So, kayo na bahala mga insan ng musga kung sino sinungaling sa kanila. Basta ako naniniwala, sinungaling ang Pangulo. Ingat po kayo palagi at maraming salamat sa inyong panonood.